Ang pangalan ko ay Baiying. Naglakbay ako mula 200 taon na ang nakalipas papunta sa panahon ng malaking sakuna. Ako ang Diyos ninyo. Uy, Xiao Qiang, hindi ako nagyayabang sa'yo. Kung meron kang kahit isang money, hindi ka naman sana nalasing ng ganyan. Yak, kaya ko pa ng 1 minuto. Ako ay naging pabaya, maging masunurin ka at maglingkod sa akin. Simula ng malaking sakuna, ang mga buhay at patay, lahat ay nagbago. Ang bagay na pinag-aagawan nila ay tinatawag na hininga ng Citiger. Napaka-misteryoso. Kung sino man ang manalo, siya ang magpapasya kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Ang hininga ng kalansay ay para sa amin sa West District. Mga basura kayo sa East District. Patay na kayo. Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Kailangan mong makuha ang hininga ng kalansay para makaligtas sa mundong ito. Kung gusto mo siyang mapasunod, kailangan mong ipusta ang buhay mo. Sige, atakihin natin sila. Dadadadadan. Putulin mo para sa akin. Enye. Kung sino ang makakakuha ng hininga ng kalansay para sa akin, siya ang magiging deputy leader ng East District. Sino ang tatayo sa dulo ng Westland? Isang espada, si Baiying, magpapalayo ng kasamaan. 3 taon na akong dinadala ng hangin at niebe. Ako mismo ang aangat sa tuktok ng bundok. Tinatanggap ko ang pustahan. Isa na namang naghahanap ng kamatayan. Oy, umatras ka. Bilis, bumaba ka. Ano? Ang tagal mo bumaba. Masyado ka bang kumain ng kabute? Tandaan ang sinabi mo. 5 na bala. Alam mo ba ang ginagawa mo? Pustahan ng buhay, lakihan natin ang laro. Niloloko mo ako, hindi kita niloloko. Ang superpower ko lalabas ng eksaktong 12:00. Konti pang oras pa. Kung niloloko kita, 5 bala kulang pa. 6 na bala, baliw ka na. 1-0 segundo pa. CJ, pustahan ng bato-bato pick tayo. Talo ang unang magpapaputok. Masyadong matrabaho ang bato-bato pick. Isang round lang panalo agad. Unang susubok ako, 6 na bala agad. Pusta akong hindi puputok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tigil ang oras. Ang dagdag na minutong to, akin lang. 1 minuto lang, di pwedeng sayangin. Anong nangyayari? Ayaw gumalaw ng kamay ko. Patay, 30 segundo na lang. Kapag hindi ko natanggal, siguradong patay ako. Tuloy lang, lakasan mo. Nan, mag-iwan ng isang walang laman sa baril. Ayusin ang posisyon. Pag binunot ko mamaya, walang bala yan. Ayos, kapareho ng galaw bago tumigil ang oras. Tuloy na ulit ang oras. Hindi pumutok ang baril, totoo nga. Impossible. Kahit sa battle arena, posibleng hindi pumutok. Ikaw naman sa susunod. Imposible, 6 na bala eh. Kahit sino pa ang dumating, siguradong tama ka pa rin. Tigilan mo na, ikaw na susunod, babaril ka ba o hindi? Barrel Eurosti. Boss, patawarin mo ako. Akala ko pa naman astig ka. Simula ngayon, ako ang Diyos ng East District. Tingnan nyo, nag-iilaw ang pader, parang may koneksyon sa dugo. Natanggap ng item ang master. Hindi na ito tututol o lalaban. Marunong pumili itong item. Astig ang item na ito. Dahil din sa'yo, hindi na kinabang ang West District sa grupo ni Xiaobei. Ilang beses ko na sinabi, Lautan. Sa harap ng iba, itawag mo akong plan. Nga pala, deputy leader pala. Mga kapatid, bilisan nyo at tumawag ng tulong. Nagpapanggap lang kayo. Kayo ha? Seryoso ba? Normal lang ito para sa akin. Hehehe hahaha. Bagong dating na boss agad ako. Ang astig ko talaga. Huwag kang magyabang agad. Ngayong gabi, papatayin kita. Kapatid Tagay, lagyan mo ng matapang na inumin. Patay ka sa inuman. May katawan ng kalansay na si deputy leader. Bukas ng umaga, aalis na tayo ng bayan. Gumawa ng diskarte. Agad lumabas ang kalokohan mo. Gusto mo akong paslangin agad. Walang pag-asa, sabi nga ni Lautan. Pag nagmamadali, di makakain ang mainit na tofu. Chill ka lang. Chill ka dyan, nakulong ang bayan na to. Gugutomin din tayo dito. Walang problema, andito naman ako, may pagkain tayo. Kulangan na ng pagkain si leader. Bumunot ka muna ng cockroach protein bar. Di kinakain ng aso yan, sige ikaw na. Laotang, alam mo ba ang unang ginagawa ng taong nagtagumpay? Siyempre, nakakalimutan ang pinagmulan niya. Deputy leader na ako, tapos kakain pa ng ganito. Sayang lang tagumpay. Basta andito ako, may karne tayo. Naligo na ako, sa wakas, makakatulog ng maayos. Gusto mo akong patayin? Nagpapanggap ka lang, pabango kang soro, takutin kita. Ngayong gabi, pupuntahin kita sa lola mo. Superhuman din pala siya. Sino ang gusto mong papuntahin sa lola ngayon lang? Tapos na, tapos na. Kailan pa siya lumitaw? Leo, hindi ako titigil hanggang di ko pinipisayan. Sabihin mo na lang na ipinanganak kang ganyan. Ang lalim ng pagkukubli mo, gusto mong mamatay, lumapit ka. Hintayin mo, huwag mo pang putukan. Wala akong masamang hangarin. Pinakaayaw ko yung sayangin ang oras ko. Ikaw, nagmumulto pa ngayong madaling araw, pinakita mo lang yung papel mo. Nasayang lang ng 1-0 segundo ang buhay ko. Ilan ba ang 1-0 segundo sa buhay ng tao? Kung aabot ka ng 60 taong gulang, aabot ng 189,216,016 na 1-0 segundo sa isang buhay. Ano ka, calculator?
Huwag mo akong patayin. 3 segundo para sa'yo. Bigyan mo ako ng rason para di kita patayin. Superhuman ako, matutulungan kita. Yabang mo naman superhuman ka lang, tapos na oras mo, mamamatay ka na. Pupuntahin kita sa lola mo. Hindi tayo magkaaway. Si Emperor at ang Eunuch ang papatay sa'yo. Pag naitaboy mo ang mutated beast, agad nilang kukunin ang hininga ng kalansay mo. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Natalo ako sa Russian roulette last time. Pinalayas ako ni Wang Shu. Halos maparalisa ang kanang kamay ko. Gaganti ako. Kukunin ko pera nila. Ganti kong ganti. Bakit pati pera pakikialaman mo? Pag may pera na ako, bilang Magic Hands Liu, makakatayo ako sa Dawn City. Saka ko dadalhin ang nanay ko sa syudad para mabuhay ng marangya. Wala akong pakialam sa plano mo. Dahil mapagmahal ka sa nanay mo. Di kita papatayin ngayon, sige na. Balang araw magtutulungan din tayo. Makikita pa tayo. Deputy Leader Bei, sabi mong bawal magmadali sa mainit na tofu. Bakit kailangan nating lumabas ng bayan ng 10 oras para labanan ang Sakura Beast? Lautan, napaka-relax mo naman. Andyan ang Sakura Beast sa gate, relax ka pa. Nye, ikaw lang mayabang. Kaibigan kong maputla ang mata. Nagkita ulit tayo. Tawagin mo akong Deputy Leader Bei. Lahat na nandito mamamatay ngayon. Patay. Hintayin ang pack ng hunting dogs. Patayin ang kalansay. Amin na ang hininga ng kalansay. Nakakakuha ako ng lakas ng kalaban. Ang galing nito. Lay, tulong. Tulungan niyo ako. Dami niyang hunting dogs pero buhay pa rin siya. Harangin mo ko, mamamatay ka. Patayin ko na lahat ng basura dito. Nababaliw ka na, hindi pa natatanggal ang epekto ng kabute. Mas maraming hunting dogs kang mapatay. Mas marami akong masisipsip na enerhiya. Mas lalakas ang katawan ko. Iswe, tanga lang dito todo. Mga kapatid, ang ating mga sandata ngayon, huling depensa ng mga tao sa bayan. Kahit mamatay sa labanan, ang mga bangkay natin ay magiging pader ng lungsod. Ipagtatayo natin ang pader laban sa hunting dogs. Wala na, nabaliw na ang batang to. Yenwe, nahuli kita. Ayan na ang king hunting dog, takbo na. Nandyan na ang king hunting dog, takbo na. Ubos na lakas ko, hindi na ako makatakbo. Patay na kami ngayon. Patay na ako. Hindi tumama sa kritikal na bahagi. Lolo, andito ako. Tuwid ang balikat. Tuloy na ulit ang oras. Superhuman ka rin pala. Walang saysay ang superhuman dito sa harap ko. Ano iyon? Liu, tumakbo ka na. Buksan niyo ang pinto, dali. Gusto niyo akong ipahama. Buksan niyo, dali. Isang mutated na Grey Sparrow. Kaya pala tumakbo rito ang hunting dogs, takot pala sa Grey Sparrow. Kaya sila nagpunta dito sa atin. Karami ng mga Grey Sparrow, patay na talaga tayo. Bitawan mo ako, makikipagsabayan ako sa'yo. Umalis ka, huwag lapitan, tulong, ayokong mamatay pa. Putik, yayaman na ako. Ilang damit kaya magagawa sa daming balahibo? Bobo, ganito na nga ang oras, pera pa rin iniisip mo. Wala nang bala, dali, alis tayo dito. Kapag tumakbo ka pabalik, puputok yon. Mas nakakatakot pa sa asong gubat. Ang Tarabar ang bison ni Tanjay. Ang daming stock na pagkain at bala doon. Buksan ang pinto, tabi. Tabi dyan, huwag mong ipunta dito ang Grey Sparrow. Si Lawang ay tao ko, baiye. Buksan mo ang pinto. Kailangan ko ng bala laban sa Grey Sparrow. Wala akong pakialam sa Grey Sparrow. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Bilang deputy leader sa East District, inuutusan kitang buksan. Talagang akala mo special ka ha? Mas malala ka pa sa aso, alipin. Sino ka para utusan akong mamatay? Walang bala. Kahit kutsilyo, kaya kitang patayin. Ye. Hoy! Walang bala ang mabahong lobo. Ako na bahala sa'yo. Ang daming bala. Akin lahat to. Ang bigat na, di ko na kaya. Tingnan mo, anong nadala ko sa'yo? Astig ako, di ba? Naubos ko ang stockroom. Bakit di ka namatay? Tinulungan mo ako, tulungan din kita. Di ka nag-aral, ano? Hindi, si Lawang ang nag-aral. Ang matulungin, kadalasan ay mga tirador. Ang traidor, madalas mga edukado. Di ka namatay, ikaw ang bayani ngayon.
Anong nangyayari? Deputy Leader si G. Mali ako, tulungan mo ako lawang. Huwag mo akong sisisihin kung di kita tinulungan. Wala naman akong obligasyon tumulong sa'yo. Hindi, huwag mo gawin yan. Tulong na, alam ko na ang mali ko. Alam ko na ang mali ko. Sigurado ka bang di siya tutulungan? Alam na niya ang mali niya. Hindi niya alam ang mali niya. Alam niyang mamamatay na siya. Marami pang itinatagong yaman sila Uwang. Hindi pa alam kung nasaan. Sayang naman kung mamatay siya. Bobo, bakit di kanya tinulungan kanina? Tawag dyan, tikman ang bunga ng sarili mong gawa. Hindi ko pwedeng hayaan siyang pahirapan ng Grey Sparrow. Sige, tulungan na natin. Tapusin na lang natin siya agad. Yeah. Wala nang bala. Tara, takas na tayo. Pinakabobo ang tumakas. Pag napunta tayo sa open, ako ang gagawing target. Magkubli tayo sa loob. Hintayin umalis ang Grey Sparrow. Anong nangyari sa'yo? Ang extraordinary power sa mental strength yan. Sobrang naubos ang mental strength ko. Tapos na, lagot na to. Pumasok muna tayo. Ako na dito. Shy Tinky. Dali na. Divine punishment. Pugot. Tingnan ang sword skills na to. Aba, siguro napakaganda niya. Hoy, may maganda bang nagtatago ng mukha? Pangit yan sigurado. Patay na lahat ng naka-seatbelt ah. Loko, nakababa na ako. Salamat po sa pagsagip. Wala kaming maibabalik sa'yo. Pwede bang malaman, ano po pangalan nyo? Karapat-dapat ba kayo? Interesado ka bang sumali sa Silent Court? Organisasyon ng Extraordinary People. Silent Court. Ganyan ba kayo katapat mang recruit? Bakit ako? Di ako extraordinary. Kinuha mo pa ako. Pinagmasdan na kita dati. Hinahanap namin ay kapanalig. Inaanyayahan ka naming sumali. Grabe, anong swerte ng batang to? Imbitasyon ng Silent Court yan. May backer ka na sa Silent Court. Delikado na kami sa West District. Ayaw sumali. Bahala ka. Si Baye nasa Silent Court yan. Swerte mo na. Namamayagpag ang mga mutated beasts sa Black Mountain. Ang Hound at Grey Sparrow, umpisa pa lang. Delikado na dito. Umalis na kung gusto mong mabuhay. Ano bang nangyari sa Black Mountain? May mutated beast pa bang lalabas doon? Hindi nagbibiro ang mga tao ng Silent Court. Kung gusto mabuhay, sa Dawn City ka lang ligtas. Ayaw tanggapin ng Dawn City ang nahuling tao. Legal na identity, bili lang ang sagot. Malaki ang kikitain sa Breath of Bones. Let's see. Ibigay ang tabu item, Pwede pa kitang patawarin. Sa totoo lang, okay naman tayo noon. Lumuhod kayo at magmakaawa. Tapos na to kung ganoon. Hahaha, matikman mo ang kamatayan. Hala. Pwede ring ibenta ang extraordinary sa akin. Patayin siya. Hahaha, sugod. Patayin siya, patayin. Time stop. Hi. Tuloy na ang oras. Ikaw extraordinary ka rin? Ano ang power mo? Paano mo napapatay ng mabilis ang dami? Huwag nang magtanong, umalis na tayo. Paano na si Bato at mga sundalo? Paano si Wildbro? Tago muna tayo. Dali na. Bilisan, ang dami-dami natin. Mukhang di rin mababait to. Pahinga tayo dito ngayong gabi. Bukas, punta ulit sa Black Mountain. Pupunta sila sa Black Mountain. Ngayon, laganap ang mutated beast sa Black Mountain. Tatargetin pa rin nila ang Black Mountain. Ano bang meron doon? Pupunta sila sa Black Mountain. Bakit isasama pa ang mga residenteng to? Panangga, mga lintik na tagalungsod, di nila iniintindi ang buhay natin, mga taong Westland. Sa panahon na yon, karamihan, walang magawa sa sitwasyon nila. Bawat alikabok ng panahon, pag bumagsak sa balikat ng ordinaryong tao, para kang binagsakan ng bundok. Patayin mo na lang ako, huwag, Lord, Mama, tara, tingnan natin sa baba. Well bro, anong plano? Sagipin ang tao. Tayo pa, mga bobo, kaya ba? Bago tumulong, turuan muna kita ng survival tips dito sa Westland. Ano daw yung survival sa Westland? Ang prinsipyo, pag mahina, dayain. Pag maliit, apihin. Pag mabagsik, iwasan. May apat pa, ano yon? Pag malakas, sumunod. Sorry, bro. Sige na. May 2 tao dito. Huwag kang bumaril.
Papuntahin daw tayo sa Black Mountain para mamatay. Anong gagawin natin? Anong amoy yon? Ang bango ah. Ayaw mong maging stew. Tumahimik ka. Sir, report. Walang nakitang arma sa dalawang Westlander. Ipasok sa refugee camp. Opo, punta na kami. Tumino kayo. Well bro, ano plano mo ngayon? Takas na lang kaya tayo? Bakit tayo tatakas? Magpalit ka ng pananaw. Gets mo ba ibig sabihin nun? Akala natin panangga tayo. Pero bago makarating sa Black Mountain, pinoprotektahan tayo ng grupong to. Astig ka wild bro. Hulihin ang leader muna. Ikaw muna ang target. Time stop habang hiwa. Ikaw na ang susunod. May tumatakas. Patayin agad si Ing Eagle yan. Kalat na ang balita sa labas. Ang Pangu project na itinayo bago ang sakuna. Nasa loob lang ng Black Mountain. Di ko alam kung totoo. Pangu project. Anong proyekto? Pinangalanan mula kay Pangu na nagbukas ng langit. Ayon sa alamat, sinasabing kayang magpanibago ng panahon ang Pangu project kahit makalipas ang sakuna. Magsisimula ng bagong era. Nang naganap ang sakuna, ang sangkatauhan ay nagtayo ng maraming kanlungan para makaligtas. Dahil limitado ang espasyo at resources sa mga kanlungan, tanging ang pinakamahusay na tao lang ang pinapapasok. Mga top elite ng panahong iyon. Ang susi sa Pangu project ay nasa Black Mountain 189 shelter. Ang tunay na namumuno sa Daon City, ang Apocalypse Technology. Umarangkada sila gamit ang isang natirang shelter. May mahalagang bagay ang 189 shelter, ang Pangu Eats. Nandoon ang lahat ng kaalaman ng sibilisasyon. Ito rin ang pundasyon para magsimula muli sa disyertong mundo. Baka may kinalaman ang gulong ng mutated beast sa Black Mountain sa Pangu Eats. Nagkakalat ang mga nag-ibang anyo na hayop sa Black Mountain. Ang Hound at Greyfinch ay simula pa lang. Delikado na dito. Gusto mong mabuhay? Umalis na tayo. Malaki ang chance na pumunta rin siya sa Black Mountain. Gene editing, match armor, AI, synthetic biology, extraordinary evolution at iba pa. Lahat ng files. Nasa Panguits po lahat. Idol si Ink Eagle, kasapi ng 12 zodiac. Talagang ang dami niyang alam. May nakuha akong impormasyon. Marami ng mga ekstraordinaryo. Nagtipon-tipon sa Black Mountain 189 shelter. Teka. Tama, para sa Panguits sila pumunta. At ako naman, ang inutusan para patayin ang isa sa 10 Kings, si Tyrant yung Giant. Lalabas din si Tyrant sa Black Mountain. Ang defense system ng 189 shelter, lampas sa antas ng kasalukuyang tech. Sa North Mount, si Tyrant lang ang kayang sumira niyan. Ang mahalaga, gustong-gusto ni Tyrant ang Panguits kaysa kahit kanino. Kailangan makuha ng 12 zodiac ni Time King ang Panguits. Para manatili ako sa mundong ito, dapat makuha ko ito. Sino ka? Ekstraordinaryo ka ba? Time stop. Bakit di kita nakita kanina? Kailan ka dumating? Nagbago ang plano, punta tayong Black Mountain. Naku, buti naman nahanap kita. Gusto kanyang makita. Doon sa Gredos Town dati akong namalagi. Mayroong forbidden item doon. Tinatawag na hininga ng kalansay. Nakuha ni White Eye iyon. Kakakita ko lang kay White Eye sa karamihan kanina. May isang refugee na may dalang forbidden item. Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi ko sinadyang itago. Kakakilala ko lang na si White Eye pala iyon. Naghahanap ka ng kamatayan. Lahat ay na-search na, walang dalang armas. Kung extraordinary siya, pwedeng niloko niya ang inspection. Sir, dahil sa sinabi ko tungkol sa forbidden item, pwede mo ba akong bigyan ng karne? Lumayas ka, tuta ng sismoso. Hoy, ikulong siya. Anong nangyari? Anong nangyari? Siya si White Shadow. Ikaw ang nagtago ng hininga ng kalansay. Ako nga. Gaano kalakas? Sayang, wala ng bala. Bigyan siya ng bala. Opo. Snake level forbidden item. Maganda din ang lakas nito. Bibigyan lang kita ng pagkakataon sumama sa akin. Sino nagsabi na pinapayagan kitang umalis? Akala ko matalino ka. Patayin siya. Marami na akong nakitang tanga. Pero ganito ka tanga, ngayon lang. Mamatay ka na, patay. Tigil ang oras. Itong braso mo, akin na. Off. Impossible ito. Kailan mo nagawa yun? Bitiwan si King Eagle. Pababain ang mga baril. Bitaw lahat. Leo, itago ang baril mo. Ginawa ko na. Ngayon, pwede na tayong mag-usap. Ang susunod kong tanong, anong dala mo? Ano ang extraordinary evolution? Lumabas lang ang mga extraordinary pagkatapos ng katastrofe. Halos 3 years lang at winasak nito lahat. 3 taon na buhay ang sibilisasyon. Lumabas ang maraming extraordinary noong kaguluhan. Noong panahong iyon ginamit ng mga tao ang oportunidad para pag-aralan ang extraordinary. Natuklasan nila ang extraordinary power. Natuto silang pataasin ng ligtas ang abilidad. Pag-unlad ng human mind ang extraordinary.
Tanggap ko na ang pagkatalo ngayon. May kondisyon ka ba? Sige, sabihin mo. Basta palayain mo ako. Pakawalan lahat ng nahuli, okay na. Ngayon, pwede mo nang ibaba ang puso ng kalansay. Ang laki nito. Ha? Oras, tigil. Ayusin muna natin itong dambuhala. Pwede pasabugin ang mechanical arm. Ayos. O ay. Oras, tuloy na. Gusto ko sana palampasin ka. Impossible ito. Pinatay mo si King Eagle. Tara, dalhin mo ako sa Black Mountain. Anong hinihintay mo pa? Bilisan nyo, escort ang mahal na bisita papuntang Black Mountain. Ito ang Black Eagle L300 ni M. Eagle. Isa sa pinakamagaling na sniper rifle. Kayang tapatan ang intersection forbidden item. Intersection forbidden item. 3 level ang forbidden items. Snake Jiao Dragon. Bagamat hindi forbidden wine itong Black Jiao D300. Nasa Jiao level na siya. Galing pa noong panahon ng sibilisasyon ang Black Jiao D300. Rare na armas ito. Wow, siguradong mahal ang benta nito. Sa lakas nyo, ganun na lang. Ano bang lakas nyong pasukin ang Black Mountain? May tinatago pa kayong secret weapon? Ang tinutukoy mo ba ay si Aim Eagle? Grabe ang husay niya sa baril. Sa taglay niyang galing sa handgun at sniper. Naging isa siyang eagle sa 12 zodiac. Ha? Walang eagle sa 12 zodiac ka. Ang 12 zodiac ay nasa ilalim ng Apocalypse Tech Company. Isang gene-modified na grupo ng tao. Ano ang tawag sa kanila? Depende sa ginawang modification. Hindi base sa tunay na zodiac animal. Ang handgun skill, parang mataas na antas ng gunmanship. Pagputok ng baril, kayang mag-dodge ng mabilis. Pinapaikot ng centrifugal force ang bala. Bala na kumikurba, hindi yan scientific. Pinatay mo si King Eagle. Gagantihan ka ng Apocalypse Group. Boss, baka dapat umatras na tayo. Walang problema, kahit ilan pa yan. May kakaiba dito ah. Finally, nandito na tayo sa Black Mountain. Nakarating na si boss sa Black Mountain. Pwede mo na ba akong palayain? Tahimik. May kulang sa atin. Ah. Ah. Patawarin mo, Ginoo Mage. Takbo na. Putukan. Ang galing mo, wild bro. Tulungan niyo ako. Ito ang totoong man-eating plant. Tunay na anyo ng puno. Hindi, aalis na ako rito. Labas tayo ng Black Mountain, wild bro. Patay silang lahat. Takbo na tayo. Weird, parang may utak ang mga puno. Marunong pa mag-ambush, kung di natin sila papatulan. Isipin nilang biktima ako. Gawin kang bomba. Ano gusto mong kainin? Tikman mo ang mechanical leg na to. Wala ka ng chance. Tunay kang lalaki, hindi lumilingon pag sumabog. Grabe ka, water bro. Ang galing mo. Doon ang putukan. Sila, sa hangin nagpapaputok. Yusun. Si Yusun pala. Sino si Yusun? Pinakamabilis na ibon sa mundo. Mutated version lang yan. Sigurado ka bang lumipad? Tara, magsyalis na tayo. Layas kung layas, ito na ang pagkakataon yumaman. Paano yun? Hayaan mo akong mag-feeling cool. Tama. Basta convincing ang dating. Yayaman ako. Ah.
Ayoko, halika rito. Tulong, andito kami para iligtas ka. Dalawang useless tao, ano bang pakialam mo sa akin? Basta may bayad. Tutulungan kayo ng magaling na ito pumatay ng ibon. Ako ang tagapagmana ng presidente ng Chamber of Commerce. Kung maihatid mo ako rito ng ligtas, bibigyan kita ng 5 milyon. 5 milyon? Huwag kang magbiro. Si Captain Conqueror nga. Deal. Pakibilisan po ang kilos mo. Wild bro, seryoso ka? Nakuha na ang pera. Galingan na natin. Walang problema, wild bro. Lapit ka. Haha, joke lang yon son bro. Tigil ang oras. Solved. Takbo na ang oras. Paano niya nagawa iyon? Ganyan kagaling ang tunay na master. Anong nangyari dito? Pagtaas ng kamay niya, sabi ni kuya magpakuulang daw ako. Hindi ko alam, ganito pala kalaki. Ito si Magic Hand Liu na sinasabi nila. Imposible talaga to. Extraordinary din pala itong taong Westland. Astig ka, tunay na Magic Hand. Boss Gao, sulit ba ang 5 milyon mo? Sulit kahit isa 0 milyon pa. Ang taas pa rin ng trip niya. Tama na, alis tayo. Punta sa 180 shelter. Oh, well bro, okay ba ang dating ko? Ayos na ayos. Grabe, kayong dalawa pupunta pa talaga sa 180 shelter. Mas maganda magsama na lang tayo. Narinig ko, matagal nang hindi mabuksan ng Down City ang pinto ng shelter 180. Kaya kumalat ang balita tungkol sa Project Pangu. Para mapansin ng Tyrant. Yitsad, ginamit ang lakas ng Tyrant para buksan ang shelter. Pagbukas ng pinto, doon ipapakita ng Apocalypse Company ang tunay na kulay nila. Alam mo naman pala, bakit ka pa sumali sa gulong to? Siyempre, para sumalo ng biyaya. Yes, the way, kapatid Xiao Bei. Mukhang malakas ang katawan mo. Walang bakas ng gene injection. Isa kang transcendent. Nag-aral ng kakaibang kaalaman. Pagkatapos ng martial disaster, ang mga nabuhay, nagbago rin sila. Kahit parang normal sa labas, may tinatawag silang enerhiyang ki sa loob. Sikat ang kasabihan sa Westland, mahirap sa martial arts. Mayaman sa teknolohiya, ang transcendent walang pinipiling yaman. Lahat samba at galing lang. May tao sa unahan. Transcendent na may bounty na 85 milyon sa Eastern Federation. Si Swordsman Xiaoyi, ibigay mo lang ang ginseng. Papalampasin kita euros, teka muna. Baby, sinabi mong teka muna. Pero bigla kang umatake. Kasuklam-suklam naman, hindi yan, pangalan ng espada ko ay King Hundan. Naglakas loob kang lokohin ako. Ano pangalan ng tatlo mo pang espada? Sandali, hintong muna. At isa pa, itigil nyo na. Huling espada ko hindi pangalan ay itigil. Pangalan nun ay ako'y nagkamali. Ano ba tong kakaibang mga pangalan? Papatayin talaga kita. Kalma lang kayong lahat. Bigyan nyo ako ng konsiderasyon. Order ng Merchant Association. Ang presyo ng century-old mutated ginseng na ito, nasa mga 1.5 milyon. Balutan ko, gawing 2 milyon na lang. Pero magbibigay ako ng doble. Astig, anak ka nga ni President Gao. Talagang maluwag. Kaibigan na kita, Xiaoyi. Ako rin, pareho lang tayo. Bro Zihai. Kaibigan na rin kita. Regalo ko na lang ang ginseng na ito sa'yo. Oy. Tingnan mo ang setup dito. Mga tao ng Apocalypse Company matagal nang nandito, mahal. Ingat ka, huwag kang madapa. Hindi na ako makahabol sa iyo. Yung clone na may 170 milyon bounty. Pati ang baliw na iyon nandito rin. Kinakausap niya ang hangin. Girlfriend niya daw yon. Dami ng tao dito. Bakit di pa pumapasok sa base 180? Ang pinto ng base 180, hindi basta-basta nabubuksan. Malakas ang mechanical guard doon. Kapag may sumubok pumasok, automatic siyang atake. Maliban na lang sa Tyrant, walang kayang pumatay. Si Swordsman Xiaoyi, si Shadowman Li Xiao, si Silver Snake ng Apocalypse Company. Sabi nila, teacher sa ulo, ahas sa buntot. Kung nandyan si Silver Snake, hindi mawawala si Ming Hu. Kayong dalawang may bounty na higit 0 milyon. Nagkasama pa kayong dalawa. Gusto niyo bang makishare din sa 12 Zodiac? 12 Zodiac. Pamilyar ang gwapong to. Nakita mo na ba kami noon, 12 Zodiac? Si Andy Eagle na natalo ko. Kasama pala nila. Yung sniper rifle na yun, dapat hindi nila makita. YJ, alis na ako. Narinig ko nga daw malakas sila. Di ko pa nakikita dati. Ngayon, nakita ko na. Sa tingin mo, paano ako, si Silver Snake? Saktong masubukan. Gaano kalalim sila? Hindi ko masyadong kilala. Hindi ko alam pero mukhang wala namang dating yung isa. Bakit pipili ng mute ang Apocalypse Company papuntang Black Mountain? Ano sabi mo? Tigil. Pati si Hikyanjun nandito na. Dapat bigyan galang ang Brotherhood of Steel. Wala tayo rito para mag-away. Intruder detected. May pasok. Kung magtutulungan tayo, mas madali nating matatalo to. Pero sabi ko na ha, kung sinong unang makapasok sa base. Umiikot sa kanya ang pangu, T-disc. Attack na. Ready na ang armas. Linis agad. Yeh. Huwag muna magmadali, tingnan muna natin. Kung ayaw ng 12 Zodiacs lusubin ang shelter 180, pwede na silang umalis ngayon. Hikyanjun, huwag magalit.
Usapan natin pagsamahin lakas kontra sa robot. Sumasabay lang kami. Ah, warning, may unknown infected detected. Likas umalis agad. Yang robot guard na yan, lumang sandata mula sa old era. Kayang paganahin ang legendary energy shield. Uy, mataba, ano yung sinabing star soul sickness ng robot? Scarlet disease. Lumaganap yan ng disaster. Isang misteryosong virus. Lahat ng nanglagnat dahil sa scarlet disease. Ibig mo sabihin, key ng transcendent at martial arts galing din sa scarlet disease. Sa unang pagsiklab ng disaster, marami namatay. Yung mga nakaligtas, nag-adapt sa scarlet disease. Nagkaroon ng key sa katawan nila. Yung natural, naging transcendent. Alam mo ba saan galing ang scarlet virus? Linis agad. Ang Blackie, kaya ring mag-activate ng legendary shield. Pero gawa-gawa lang niya yun. Mga ulol na to. Walang gustong lumaban. Andyan na ang Tyrant, wala kayong mapapala dito. Tama ka, Tara. Apple, bitaw na. Kapatid si Yao Bai. Eli, bro, wake si Yao tayo na rin. Sabi ko, wag mong apurahin kamatayan mo, taba. Hindi ako angat. Laban lang, mga kaibigan. Layuan ninyo. Lige, tayo na ba? Drama muna tayo, hehe. Huwag kang matakot, ayos lang. Peste, ikaw ba ang comic relief? Naku, delikado. Time stop. Nakakatama rin kahit nanonood lang. Ikaw lang talaga, Liu. Time resume. Grabe ang bilis. Nakailag sa isang iglap. Hindi siya basta-basta. Naman, eksperto yan. Anong tawag sa'yo? Ito na pala ang magic hand ng lahat. Liu, sorry hindi kita nakilala agad. Sa galing mo, dapat sumabak ka agad. Kuya Li, babaeng mahina, lumaban na sa harap. Ikaw, lalaki, pero nagtatago sa likod. Hindi ako makalaban ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ngayon hindi lalaban. Gusto mong mag-abang lang ng biyaya. Wala akong kailangang labanan. Uy, huwag kang magpakumbaba. Ikaw ang humuli ng mutante ng walang armas. Tinago ni Liu ang lakas niya. Kami ang nagpakamartir. Hindi yata tama yan. Yeje, tulungan mo ako. Nagsisisi na lahat. Ang ibig sabihin ni Liu, wala kayong kailangang gawin. Kami. Akala mo tanga kami. Sinasabi ni Liu, mag-isa niyang lalabanan ang robot na to. Tama, malakas talaga si Liu. Kaya niyang talunin ang robot mag-isa at bigyan tayo ng daan papunta sa kuweba. Ganun pala. Sige, Liu, ipakita mo na ang galing mo. Gusto mo ba akong mapahamak? Harapin mo yung bakal na yan. Yung iba, siya na bahala sa'yo. Paano mo gagawin yan? Magic hands, magic hands. Magic hands nga, magic hands. Hindi pala madali ang maging expert. Mamamatay na rin lang, all in na ako. Bakit ikaw? Si King of Time, ang malupit. Darating na siyang giant. Ano nangyayari? Marunong palang ganun si kuya mo. Lixed, yung robot guard lang ang sumubok humarang sa'yo. Matay ka na lolo Li. Sobrang yabang mo. Grade. Ang lakas niya pala. Mali, siya ba talaga ang malakas na yon? Ang gwapo, ang astig. Tama, siya nga ang malupit. Dali, kontakin ang agila. Maghanda para sa warning. Nagbabala, may taong may scarlet fever. Tanggalin agad. Lumang sandata mula noon pa ba yan? Ang hina ng gawa nila. Ay grebe. Buksan, ano to, biro lang. Isang galaw lang tapos na. Si Obey, si Robot Brother. Kaya ni Malupit kontrolin ang metal. Perfect pang laban sa mga robot. Kaya lahat naghihintay na gumalaw si Malupit. Control ng metal. Mukhang ayaw ni Malupit na sumunod tayo. Maghanda na tayo. Nagatani, bakit di pa nagpaputok para patumbahin si Malupit? Ang weird, dati maayos si Kuya Eagle. Bakit di pa rin makontak? Nakakainis. Gumalaw na tayo. Pigilan si Malupit. Malamang madidisappoint kayo kay M. Eagle sa pagpatay kay Malupit. Yang Jai, sinira mo ang isang satellite city ng Chanki Corporation. Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa amin? Lumayas ka. O mamatay ka. Ha?
Kuya, 12 Zodiac Challenge. Sino ang mas malakas kaysa sa Tyrant? Masyadong mahina sila lahat. Patayin sila. Hahaha. Si Ming Teacher ay ginawang scrap ang robot, pero hindi niya magawang gawing bakal scrap yung scrap. Kahit gawing bakal scrap, kayang mag-recover ni Tyrant yung Giant. Mga walang alam sa sarili ang grupo na ito. Kuya Tyrant. Iniidolo kita talaga. Palpak ang beauty trap. Kuya Tyrant, parang wala kang awa sa babae. Sabi ng lahat, malakas sa simula, mahina sa huli. Mukhang hindi totoo ang chismis. Kuya Tyrant, ang galing mo magbiro. Malayo pa ako kaysa sa iyo. Paghintayin hanggang gumalaw si Eagle. Tayo ang panalo. Bakit hindi pa gumagalaw si Kuya Eagle? Teka, nasa kanya ang Black Vinyl F300. Ano? Natalo si Kuya Lin? Bobo kayong dalawa. Alam niyo na kontrolado ko ang metal. Pero nagdala pa rin kayo ng metal sa harap ko. Wala nga akong dalang Silver Snake whip ko. Saan galing ang metal? Handa na kami laban sa'yo. Silver Snake, ano nangyari dito? Yung metal na iyon galing sa banggaan ng Steel Train at Silver Snake. Mga metal fragments na naiwan sa damit niya. Talagang mahirap maghanda sa lahat. Tyrant, ipapakita ko sa iyo. Ay nako, sige, ikaw ang bida. Anong gagawin natin? Kuya Little White, pupunta ka ba? Nandito na rin tayo. Tama si Kuya Little White. Nandito na rin tayo. Kung hindi ako papasok, baka magsisi ako habang buhay. Ang mga bounty hunter, araw-araw namumuhay sa panganib. Mga kapatid, gawin na. Si Aokui, alis na tayo. May panganib. Laser tunnel yan. Malas, may laser tunnel pala dito. Paano nakalampas si Tyrant? Kinokontrol ni Tyrant ang metal. Kayang sirain ang laser emitter ng madali. Pero hindi niya ginawa. Mukhang ayaw niyang magpasok ng iba. Anong gagawin ngayon? Kung mabilis ang galaw kaysa sa laser speed, posible makalampas. Siya yun. Black Knight ng Silent Court. Nakapasok na. Iwanan niyo na ang mga metal na dala sa labas. Sumuporta kayo sa akin sa labas. Si Coach yan. Aalis muna. Mukhang di tayo para sa 189 shelter. Kuya Ye, anong gagawin ngayon? May paraan na makatawid sa trap tunnel. Paano kami makakadaan? Kung sirain ang laser emitter biglaan, malalaman ang lakas mo. Kuya Ye, mag-isip ka ng paraan. Meron. Si Magic Hand Liu, matutulungan tayo. Nahuli niya ang Mutant Falcon. Magic Hand, Magic Hand, Magic Hand, Magic Hand, Magic Hand. Lisette, Tyrant. Kamusta sugat mo? Okay lang, walang problema. May gene modification protection. Parang natanggal lang yung balat ko. Si Jing Tian talaga inutil. Ayon sa plano, move na tayo. Patayin si Tyrant. Nakawin ang Pangu EXD. Sumuko na ako. Sumuko na ako. Sumuko na ako. Sumuko na ako. Sumuko, tumabi na. Buhay pa pala. Narinig ko na ang gene modification ng Chanki Company. Buhay talaga siya. Kuya Ye, anong gagawin ngayon? Huwag kang mag-alala, may paraan na ako. Bigyan pa kita ng shot para magpakitang gilas. Astig si Wild Bro. Eli, paano mo kami matutulungan makatawid? Sino gustong tumawid sa laser tunnel na ito? Kailangan lang ng isa serogi bawat isa bilang tiket. Ako na magbabayad para sa mga kapatid ko. Wild Bro, baka kulang ang tiket bayad mo. Anong relo ang gusto mo? Ayon sa plano, move na. Huha aha. Time stop, sobrang bastos. Kapag sinira ang laser emitter, dun mo makukuha ang pera. Time resume. Sirain mo. Di ako makapaniwala. Isang kisap mata lang. Malalim ang kakayahan ni Eli. Tuloy na kayo. Siguradong okay ang bayad. Magandang bagay ito, kunin mo. Di ko alam anong nangyari. Pero malakas talaga si Wild Bro. Ito ang 189 shelter. May araw pa pala. Akala ko electronic screen lang yung araw. Ano ito? Huwag mo hawakan yan. Ang sakit.
Huwag titingin diretso sa red rambutan. Yung red rambutan ang nagpapahipnotize sa atin. Forbidden object yan. Muntik ko nang makita si great-grandma ko. Buti may ransom coin akong proteksyon. Takot kami kanina. Di ko alam may pang-proteksyon ka pa pala. Ang ransom coin na ito, forbidden din. Pero ang requirement ay 1 billion verification. Bawat gamit, ilang milyon ang bayad. Ransom coin, parang libre lang. Walang may gusto. Mga kapatid, huwag titingin ng diretso sa red packet. Kunin ang mga mahalagang gamit. Star. Juking. Ito siguro ang serum ng Crimson Virus. Panahon pa ng malaking kalamidad, ginawa ng mga tao ng old era para sa Crimson Disease. Ginawa nila ito, serum. Siguradong maganda ito. Magkano kaya? Kahit 1 bilyon parang wala rin. Ano, ngayon, sanay na ang tao sa Crimson Disease. Yung di sanay naging abnormal na tao. Pinatay na silang lahat, kaya wala nang silbi ito. Mutated Crimson Origin Test, ika-34 experiment. Infected sample ng Crimson Virus. During experiment, mabilis ang virus separation. May mutated sample na naging malaking Crimson Giant. Ano ang miracle object? Miracle object. Alam mo ba talaga? Mas malakas pa yan sa Dragon level forbidden object. Ibig sabihin, may miracle object sa 189 shelter. Boses nila Black Panther yan. Papatayin ko kayo. Bilisan. Tulungan nyo. Para sa Black Mountain trip na ito. Ginamit ko lahat ng yaman makuha lang ang baril na ito. Ni isang atake di mo kinaya. Pamporma lang. Ingat. Ano ba talaga ang monster na ito? Ano ang kinakalikot mo? Walang takot. Sige, tamaan mo. Tamaan ng ulo ang wake point ng abnormal. Strong combat skill. Di makapaniwala. Kagaya ng Gentex ng Chunky Company, buhay silang lahat. Abnormal na tao. Di ba dapat mas mahina kaysa abnormal beast? Bakit dito matapenetre yung bala? Di sila abnormal na tao, kundi Crimson Giant na binanggit sa records. Simula pa kanina. Resonance ang bone suffocation sa red rambutan. Yung blood threads, pareho ba ng material property? Kung tama ang hula ko, ang aura ang wake point ng Giant. Ito ba ang bone breath? Mga kapatid, magtago sa likod ko. Hanging kamay. Lalo pang lumakas ang apoy. Wala na akong bala. Ellie, ikaw na ang bahala. Kung hindi ka kikilos, mamamatay tayo rito. Ellie, bilisan mo, kumilos ka na. Sige, ipapakita ko ang galing ko. Talagang ikaw si Ellie. Walang namatay kahit isa. Ibigay mo na ang lahat, Ellie. Ako, hindi ko na rin kaya. Si Ellie dati nasaktan ng husto. Hindi siya pwedeng kumilos palagi. Salamat talaga. Ano yon, wild bro? May nakasakit kay Ellie. Si King of the Dead ba? Tama, King of the Dead nga. Paanong may King of the Dead dito, wild bro? Kung walang tulong ni Ellie, sino na ang lalaban sa mga mutant army? Sa ngayon, takas na lang tayo. Ang daming mutante, grabe. Bilisan, habol na tayo. Maghanap ng mapagtataguan. Buti na lang nagamit din. Tara na. Well bro, dito ako. Muntik na akong mamatay. Hindi talaga tao ang lugar na ito, Black Mountain. Di ko rin alam kamusta na sina Gao Bancheng. May pera sila Gao Bancheng pang proteksyon. May robot may panabantay, ayos lang sila. Kuya Jack, anong susunod natin? Takbo pa rin.
Hintayin mo ako, well bro. Sumunod ka, bro. Saan ba tayo pupunta? Ay naku. Tayo na, dali. Pasok ka na. Sa wakas nakatakas din sa mga mutan. Well bro, ano ba talaga ang rambutan na yan? Nakakita ko niyan sa notebook kanina. Yan ay scarlet virus. Ang malas naman, daming mutan sa labas. Sa loob, may scarlet virus pa. Tiyate. Evo bro. Parang may kakaiba. Tingnan ko nga. Pati magic hand pwede palang mahawa. Mamamatay na ako. Hindi ka mamamatay. Nahawa ka ng malupit na virus na iyon. Magic hand mo iyon. Umakyat ang virus mula sa magic hand ko papunta sa isip ko. Wala na akong pag-asa. Tuturuakan ko ng serum ang magic hand mo. Well bro, may huling habilin lang sana ako. Sige, sabihin mo well bro. Nagsinungaling ako sa'yo. Wala akong nanay. Hindi rin pala Liu ang pangalan ko. May tama ka na. Liu, gising. Liu. Iyong ina mo. Nan. Ako, buhay pa ako. Well bro, gumana ang serum. Medyo masakit lang ang mukha ko. Naku, side effect. Yung magic hand ko parang may mali. Totoo bang may side effect? Hihi. Parang umiiwas na sa'yo ang mga scarlet virus. Hindi lang antibody sa scarlet virus. Parang nag-evolve ka pa. Flexible na. Mas maliksi na ang magic hand ko. Mas matibay pa. Congrats sa'yo. Well bro, anong nangyari sa'yo? Yung mata mo. Bakit? Anong meron sa mata ko? Sobrang pula, di ko akalaing carrier din pala ang mga mutan. Well bro, tuturuakan kita ng serum. Wala na ang serum. Well bro, naubos na sakin lahat. Wala nang silbi, masyado nang matagal ang infection. Hahanapin kita ng serum, hintayin mo ko. Hindi ako mamamatay ng ganoon. Shiting. Panandali ang pahintuin ang oras. Pigilan ang paglaganap ng Star Fox virus. Limitado lang ang oras ng pag-pause. Kailangan makahanap ng lunas. Mahina sila sa blood energy. Baka pati Star Fox virus takot din sa blood energy. Mahina ang blood energy ni Mama, kaya hindi niya kayang pigilan ang virus. Ang 100-year ginseng na bigay ni Gao Bancheng. Pwede itong panlakas ng blood energy. Oy, balik na ulit ang lakas ko. Maliit na virus, gusto pang patumbahin ang Diyos? Ako ang bagong Diyos ngayon. Sword, kumilos ka. Dio, di mo na kailangan pumunta. Kuya Lee, ikaw, ayos ka lang pala. Paano nangyari yon? Salamat sa mutadong 100-year ginseng na to. Hindi ba ako inatake ng mutan? Tinanggal ng katawan ko ang scarlet virus, kaya nakabuo ako ng antibodies. Kaya hindi na ako inaatake ng mga mutant at virus. Akala nila, kasamahan nila ako. Pareho tayong infected. Basta ka ng kamay lang ako immune. Ikaw, buong katawan immune ka. Hindi patas yan. Kung di ka inaatake ng mutant, malaya kang gumalaw. Hanapin mo na ang pangu-EXB. Leo, magtago ka muna. Ingat ka palagi. Ako na ang hahabol kay Tyrant na yon. Well bro, mag-ingat ka. Siya yung bounty hunter na si Tyrant. Ayan siya, si Tyrant ang unang tumawid sa laser tunnel. Unang-unang tao na nakalusot. Dapat kilala ni Tyrant. Siya ang pinakamaraming balita tungkol sa kilos ni Tyrant. Sa linya ng tadhana, si White Grandpa, wala talaga sa script. Pinakikilos ko ang tadhana. Nagdadala ng panganib. Dapat patay na siya. Pero buhay pa rin siya. Parang hindi makatotohanan. Isang extraordinary na naglalaro ng tadhana, nagdi-discuss ng science sa akin. Walang scientific dito talaga. Isang maliit na karakter, walang tulong, pero binago ang fatal destiny. Malabong walang tumulong. Dapat may malakas na external force. Sigurado, isang miraculous na bagay. Delikado na ito. Kung may tulong siya ng miraculous item, ang abilidad ko, maging tadhana man, mahirap pa ring patayin siya. Maliban na lang, may naisip ako, para mas mamatay si Tyrant. Anong paraan? Pagsamahin ang tadhana niya sa taong tiyak ang kamatayan. Gamitin ang kamatayan ng isa para mabura siya. Black Knight, kung papatayin mo siya. Di ka ba natatakot sa Chief Judge ng Silent Court? Tadhana na niyang mamatay dito. Sumabay na lang tayo, pagdugtungin ang tadhana nila. Sabay silang mamatay kahit wala sa script. Yung wala sa script, siya yon.
Karaniwang tao hanggat buhay. Ang kapalaran, hawak ng mga Diyos. Hintayin lang natin siyang kumilos. Biglang umatake ang mga mutan. Nawala na kaya ang antibodies ko? Yung ibang mutant na nakasanayan na sa Scarlet virus. Bakit may failed experiment dito? Maliit lang ang ilalim ng shelter 189, pero may napakalaking area na ginawa nilang laboratorio. Mukhang bagong sira ang pinto. Mukhang ito na ang pinaka-core ng base. May mga bakas ng panginginig. Habulin mo ako, Yi. Nasaan na si Tyrant yung Giant? Hoy! Kaya pa ba, mga hayop na experiment na to, pahirap. Habang di naubos ang lakas nila, hindi talaga sila namamatay. Hay! Binabantayan ng halimaw yung pasukan. Siguradong nandoon ang core ng base. Baka nakapasok na si Tyrant. Ang weird, bakit si White Eye, lapit na sa halimaw, pero di siya inaatake. Tayo pa ang inaatake. Nga, ni hindi nila inatake si White Shadow. I save muna natin ang lakas natin. Huwag papahalata, immune na ako sa virus. Ash, akala ko may tinatago pa siyang lakas. Ang malas ko talaga, kahit sa Westeland, kailangan ko pa ring sumama sa kalokohan ninyo. Buti na lang inatake ako ng failed experiment. Kung hindi, nadulas na sana ako. Siya pa ang tumulong sa akin. Ang Tyrant ay pilit pumasok sa base ng eksperimento. Sinadya niyang sirain ang containment device. Nagpalaya ng napakaraming test subjects. Grabe, ang sama niya. Lumaban tayo. Sandali, sorry na kayo. Hindi pwedeng mauna ang mga tao ng tahimik na hukuman. Mingze, mauna ka. Susunod ako agad. Mag-ingat ka. Buwisit na insekto. Akin ang Pangugixd. Hahaha, nakakatawa itong sisiw, hahaha. Mukhang baliw siya. Hindi ko inasahan na ganun siya kalakas. Hahaha, hintayin mo ako, saan ka pupunta? Nilagyan pala ng utos ang mga test subjects na ito. Bantayan ang laboratoryong ito. Hindi sila makakaalis dito. Mukhang dito nagtatrabaho ang doktor na iyon. Sabi nga ng matatanda, ang mantis ay humuhuli ng tipaklong. Pero laging may maya sa likod. Lahat sila pumasok para kunin ang Pangugixd. Hintayin ko na lang lumitaw ang Pangugixd dito. Matagal na nilang pinag-aaralan ang Crimson Virus para mag-adapt sa mutation. Hindi ko alam kung mabuti ito o masama. Narinig ko dati kay M. Eagle. Sa Pangugixd, nakasave ang lahat ng data tungkol sa Cataclysm. Sigurado, may impormasyon din tungkol sa Crimson Virus doon. Ito ay telepono. Telepono bago ang Cataclysm. Ang code ay Miracle Device 5001. Siguradong may mahalagang impormasyon dito. Hindi mailarawan na miracle item no 002. Hindi pwedeng i-record. Hindi pwedeng i-contain. Code 00200 siyam. Miracle item no 03 siyam. Ang nakakalimutang tao ay di mapapatay. Grabe, ang dami palang impormasyon sa miracle items dito. Lahat ng miracle items ay siguro nasa likod ng pintong ito. Miracle item no 169 siyam, Twin Monkey Statue. Kasama ang 001. Nahanap ko na ang dalawang miracle items. Double. Bakit isa lang ang unggoy? Nasaan na yung isa? Nahulog ba? Wala naman dito. May kumuha ba? Nawala ang Tyrant. Wala ring bakas ng labanan dito. Ano yon? Ah, daga. Bakit may monkey statue dito? Paano naging doble ang double?
Anong nangyari? Na-activate na ba ang ilaw? May kakaiba sa katawan ko. Bakit napunta ako dito? Nag-iba yung boses ko. Nasaan ito? Katawan ito ng babae. Bakit naging lalaki ako? Ano ba to? Itong unggoy ang may gawa nito. Pinalitan ng Black Knight ang katawan ko. Ano na gagawin ko ngayon? Ano yan? Anong klaseng halimaw yan? Hindi na mamatay? Sobrang brutal naman. Delikado ang tyrant. Alis na tayo dito. Delikado kapag napansin niya ako. Black Knight ang tahimik na hukuman. Ang dami ring interesado sa Panguvitsi. Hindi ako sanay sa katawan na ito. Pasok muna ako para magtago. Ano na naman ito? Impormasyon tungkol sa Twin Monkey Statue. Miracle item no 169, Twin Monkey Statue. Sakto lang ang containment level. 2 unggoy na yakap ang ayos ng sculpture. Kailangang tig-isa ng unggoy statue. Mangyayari ang pagpapalitan ng kaluluwa. Pagpalit ng kaluluwa, kapag tinanggal ang kaluluwa exchange, magkakaproblema ulit ang 2 statue. Hindi kumpleto ang data. Ano kaya susunod? Nakakainis. Putangina, niloloko mo ako. Abala si Bao Jun sa pagpatay ng mga halimaw. Matatagalan bago niya makuha ang Panguyes. Dapat hanapin ko muna si Black Knight para mabalik ang katawan ko. Nawala ang armor niya, pati ang silver longsword wala na rin. Iyan ang Breath of Bones. Ganun pala yon. Nagpalit kami ng katawan ni Black Knight, pero hindi namin nakuha ang abilidad ng isa't isa. Abilidad ng Black Knight ang armor, gawa ng mental transformation. Ito pala ang totoong itsura niya ngayon. Bawal bang ring ito? O iba pa? Ikaw pala si Anxia Otong. Grabe, nagkapalit kami ng katawan. Kailangan kong mahanap agad ang Panguyitsi bago si Tyrant. Sobrang pangit ng katawan na ito. Ang hirap ng ugali niya, hindi pwedeng ubusin ang oras dito. Bagamat nasa core area ito, pero nasaan ba talaga ang Panguyes? Hanap ng karayom sa dagat ito. Dagang pinatay ng espada. Nandyan sa loob si Anxia Otong. Miss, paano kita matutulungan? Saan galing itong tao na to? Kumusta ka, Miss? Miss, nagpalit kami ng katawan ngayon. Hindi ko siya nakita dati. Siguro pumasok siya pagkatapos ko. Sino ka? Nice to meet you. Formal kong ipakikilala ang sarili ko. Tao ako. Hello, ako si Base. Base, si Base ulit. Mali eh. Iyan ba yung pangalan ng mythical beast? Magandang dalaga. Pwede bang hawakan ko ang kamay mo at halikan? Hihi. Patay, may multo ako nakita. Hahaha, hindi ako multo. Isa lang akong naghahanap ng kaalaman. Naghahanap ng ideya. Naghahanap ng mga interesting na nag-iisang kaluluwa. Interesting ang ideya. Na-attract ako sa mga matalino at komplikadong tao. Hindi pwedeng atakihin. Hindi pwedeng patayin. Ikaw ay miracle item 030. Hindi ko gusto ang tawag na yan. Lahat ng di maintindihan ng tao, tinawag nilang miracle item. Pero binibigyan pa ng numero ng tao ang miracle items. Nakakatawa talaga. Putangina malas ko, nakadaupang palag ko pa ang 030. Ang hirap ay hindi siya pwedeng atakihin, hindi pwedeng patayin. Umalis na lang ako. FS Xiaotong. Magtago ka na muna. Papasok na ako. Baka nakatakas na ako. Mukhang pwede na. FS Xiaotong. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Bakit mo ako hinahabol? Sa kaalaman at ideya. Iilan lang ang kayang tapatan ka, Gift Xiaotong. Masakit ulo ko. Anong ginawa mo? Napakabago ng impormasyong ito. Anime 3 a cosplay. Hindi ko inakala. Ang dami mo palang alam dito, Gift Xiaotong. Hindi ko mapigilang tikman pa ulit.
Kinakain mo ang alaala ko. Galing ako sa panahon ng impormasyon. Hindi na kailangang lumabas para malaman ang lahat sa mundo. Hindi na kailangang lumabas ng bahay. Direkta kang makakakita ng mga tanawin online. Pero sa panahon ng malaking kalamidad ngayon, ang mahalaga ay may alam at may isip kang tao. Kaya pala nakuha mo ang pansin ni Baizi. Yan ang target. Hahanap ako ng taong harang. Joke Master. Walang reaksyon. Anong nangyari? Walang silbi, Miss Beer. Naku, hinabula naman ako. Kapag ako ang naghahanap, mahuhulog sa bitag ng pagitan ng pag-iral at pagkawala. Hindi pwedeng makatanggap ng info ang iba tungkol sa'yo. Ang liwanag sa katawan ko ay parang invisible cloak, kaya hindi ako nakikita ni Lixiao. Tubig, tubig. Haha, invisible na talaga ako. Hahaha, ano bang masarap tikman ngayon? Bomba. Bahala na si Shiting kung magagamit pa niya ang kakayanan niya o hindi. Shiting. Tatakbo ang oras. Hindi ko inakala na may kakayanan ding parang teleport si Miss Tong. Mas lalo akong natuwa. Ang bango ng iyong pag-iisip. Parang mahinhing ambon sa tagsibol. Nakakaakit talaga. Lumayo ka sa akin. Ang kulit mo, sa totoo lang, dapat magpasalamat ako kay Miss Tong na pinalaya ako. Dahil doon, naranasan ko ang kakaibang galing mo. Magyaya ka pa, pervert ka talaga. Miss Tong. Bumalik na naman ako. Ituloy natin, Miss Tong. Ang bango mo talaga, Miss Tong. Kung hayaang kainin pa niya, baka maging tanga na ako. Buti na lang nandyan pa si Tyrant. Sa buong base, siya lang ang kayang tumapat kay 039. Why, Tyrant? Bakit kaya hindi pa sumunod si 039? Baka natatakot din kay Tyrant. Basta sumunod lang kay boss, panalo na. Siguro ito ang core ng base. Panguyits ba itong kahon na to? Anong nangyayari dito? Ang kakaiba ng mga mata. Ano to? Nakakastop pa nga siya. Tinanggal din ni Tyrant ang invisibility ko. Hahaha. Hindi si 039. Kita mo na ang tao. Marumi ang likas na pagkatao. Tanging paniniwala ang magpapalaya sa akin. Sino ka ba? Ako ang maawain at mapagmahal na tunay na Diyos. Yung totoo lang na nakaranas ang makakaalam sa presensya ko. Sumunod ka sa yapak ng masamang Diyos ko. Sa ngalan ng Diyos, gagawin kitang tunay na tao. Kayo ba ay mga Diyos? Ano ako? Karaniwang hangal. Sumuko ka sa akin. Bibigyan ka ng biyaya ng Diyos. Ni hindi mo nga makokontrol ang oras. Paano mong nasabing Diyos ka? Ako ang Diyos ng bagong panahon. Time stop. Mamamatay ka. Nagpapanggap kang Diyos sa harap ko. Ang yabang mo. Nakawala sila sa kontrol ng oras, lagot. Sa ngalan ng Diyos, gagabayan kita. Sumama ka sa akin, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Yung mata na yon ang nagpawala sa time stop ko. Hindi sila apektado ng time stop. Isa lang ang posibleng dahilan. Walang tunay na Diyos o masamang Diyos. Lahat ng ito, guni-guni ko lang. Sobrang creepy ng eyeball na to. Naimpluwensyahan na ako ng kakayanan niya. Nagulo tuloy ang isip ko. Kung magagamit ni Tyrant to, delikado ako. Dalhin muna siya. Kahit ganang kalakas si Tyrant, pwede pa rin siyang kontrolin ng isipan. Nasa ilusyon pa rin kami ngayon. Nakikipaglaban pa sila sa tunay at masamang Diyos niya. Hindi kayang buhatin ang masamang espada ng katawan lang. Kailangan mo ng mental strength. Nakasalita pa siya sa ganitong estado. Si King Eater, hindi basta-basta. Nakawala sa kontrol ng isip. May lakas din pala, pero buti na lang pinatay ko ang black box. Naputol ang kontrol. Ha. Ikaw si Black Knight. Bilang isang babaeng may kakaibang lakas, top-notch ka sa galing, itsura, at ugali. Kahit ako, hindi nakaligtas sa kontrol ng masamang espada. Pero ikaw, kahanga-hanga. Ano nga ba talaga ang Mother of Evil Realm? Wala pang nakipag-usap sa akin ng ganyan. Pero dahil sinagip mo ako minsan, ibigay ko ang sagot. 039, may pag-asa pa.
Maraming kwento tungkol sa Evil Eye. Sabi ng iba, mata ito ng Diyos. Sabi ng iba, mata ito ng duguan. Pinakaunang infected ng virus. Sabi rin ng iba, bagay ito ng milagro. Wala rin palang kwenta ang paliwanag. Umaamin kang tinulungan kita minsan. Hindi mo ba ako dapat gantihan? Anong gusto mong gawin ko para makaganti? May kalaban ako dito sa base na to. Tulungan mo akong alisin siya. Pwede. Hindi mo ba tatanungin kung sino? Sino man siya, ayos lang. Ang galing mo umasta. Pero pag naharap mo si 030, di ka na makakaasta. Ano plano mo sa masamang espada? Kung gusto mo, ibigay ko sa'yo. Hindi lang yon, pati ang pang-UST, sa'yo na rin. Ano? Lahat ibibigay mo sa akin, lahat para sa'yo. Pero may isang kondisyon. Alam ko na, walang libreng ganito sa mundo. Anong kondisyon? Maging babae ko. Haha. Gusto mong babae, nababaliw ka na. Ganyan ang paraan mo ng pagtanaw ng utang na loob. Hindi ba trader ka niyan? Hindi mo kailangang pumayag. Kahit ayaw mo, ito na ang desisyon, kundi. Napaka-trader mo, hindi mo ako kayang talunin sa lakas. It's it, kalaban. Hindi ka bagay. Tatakbo ang oras. Wala ka ng sansa ngayon. Nakatago pala ang teleport ability ni Black Knight. Nakakagulat talaga. Valid pa rin ang kondisyon ko. May pakinabang ka pa sa akin. Tiis muna ngayon. Sige, pag-usapan natin ang kondisyon. Parang may problema si Miss Tong. Kailangan mo ba ng tulong? Lumabas din ang 030. Hay nako, eto na naman. Bakit? 030, matagal na kitang hinihintay. Tyrant, patayin mo siya, please. Ikaw, sino ang papatayin? Nasaan siya? Miss Tong, malakas ang taong yang si Jai. Pero para lang sa mga tao. Para sa kanila, hindi ako Nage exist. Hindi ka makakakuha ng lakas niya laban sa akin. Tingnan natin ang mga kwento mo pa. May tupak ka talaga, pero patuloy lang ako sa pag-iling. Nako, hindi makita ng mga sundalo si Baizi. Wala nang kwenta ang kakayahan niya, hahaha. Yung kayang yon, malayo sa galing mo, Miss Tong. Maganda ang tingin mo. Wala na si Black Knight. Pag nakuha ko na ang pang-UST, lalabas ka rin. Peste, kahit lumabas ka ng base, dali-daling hahabulin ka pa rin ni Baizi. Mga taong mula sa makabagong panahon. Paano nga ba nila nakuha ang ganitong bagay? Pag-isipan mong mabuti. Ano ba ang pwede laban kay Baizi? Miss Tang, ang cute mo kapag nag-iisip, Miss Tang. Anong iniisip mo? Wala kang pakialam. Ganito ba ang ganda ng drama? Si San Q ay nabubuhay sa ideya at alaala. Hindi siya kayang atakihin. Parang wala siya sa realidad. Kumakain siya ng mga bagay na walang laman. Parang hindi totoo. Hindi naman kumakain ng food si Baizi. Kaya bakit siya nasa kantina? Puro electronics ang paligid. Ba't nandito ang mga electronics sa kantina? Gets ko na. Ang pagkain mo pala, electronics. Yang mga electronics, yan din ang pang-trap sa'yo. Nakalkal mo rin. May paraan na para pabagsakin ka. Ano pa hinihintay? Time stop. Tama nga, gumana. Sa mundo, hindi lang tao ang may alaala at kaalaman. Maraming impormasyon din ang pwedeng ilagay sa computer, cellphone, at hard disk, at kaya nilang lampasan ang utak ng tao. Utak ng panahon. Isang computer lang hindi sapat. Dagdagan pa ng marami. Ang saya. May problema ka ba? Hindi ako susuko sa'yo, haha. Miss Xiaotong, hindi ka makakatakas. Miss Xiaotong, hindi sapat ang mga electronics na ito. Hard disk ni Xiaotong. Kailangan pa ng maraming hard disk. Andito ang katawan ko. Yuha! Hindi pa panahon ibalik ang katawan. Kaya niyang harapin mag-isa. Unahin ang Baizi, saka ibalik ang katawan. Puno ng computer sa paligid. Ang tagal ng paghahanap. Sa wakas, gumanda na ang pagkakataon. Miss Little Fox. Dumating na ako. Hindi ka makakatago. Sino nagsabing tatago ako? Sapat ba ang kaalamang ito? Kapag tinamaan ka ng impormasyon, parang computer na nagka-crash. Magiging tulala ka sandali. Yan ang kahinaan mo. Time freeze. Gusto mo talagang kumain. Busugin kita. Time run. Enjoy mo ng mabuti. Grabe ka. Sa wakas, nakaiwas kay 030. Pero nasaan si Ansia Otong? Hintayin mo ba ako mahanap ang pang-ui disk bago ka lumabas, si Otong? Bakit lumabas ka? Ano nangyari sa singsing na ito? Double gun libation. Kasama siya ni Ansia Otong.
Taong silent court din siya. Talagang galing magtago ang batang iyon. Si Aotong, sinira mo na ba ang Pangu E-Disc? Sirain ang IC disc, yun pala ang tunay nilang layunin. Wala ako, may mga panganib doon. Malakas ang pagod ng mental, kaya lumabas muna, basta okay ang tao. Tara, hanapin ang Pangu D-Disc. Matagal nang nagtago si Lee Baiqian. Member siya ng silent court. Nagkunwari pa siyang bounty hunter. Naghiwalay pa sila ni An Xiaotong. Ano bang ginagawa ng grupo ng silent court? Grabe ang pagod mo sa mental. Hindi mo na magamit ang knight. Knight, ibig sabihin yung suot mong black armor. Superpower ni An Xiaotong. Bihira makita kang walang mask. Para makatipid ng mental power. Leslie, ano yung ginagawa mo? Hindi ikaw si An Xiaotong. Mukhang nahanap na ako. Tinanggal ang knight power ni Xiaotong. Hindi siya magtatanggal ng mask. Sino ka ba talaga? Tama, hindi ako si An Xiaotong. Pero wag mo akong barilin. Dahil ang katawan na ito ay talagang kay An Xiaotong. Ano ang nangyari? Ako at An Xiaotong nakahanap ng relic. Nagpalit ng kaluluwa ang Twin Monkey statue. Relic. Nasaan si Xiaotong? Kanina dito siya. Umalis na siya. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako si Bai Ying. Sino si Bai Ying? Ano? Ikaw si Baiye. Ako si Baiye. Hindi kita kilala. Ikaw. Bakit ka ganyan mag-react kung hindi mo ako kilala? Seryoso, hindi kita kilala. Kilala mo ba si Gao Banteng? Kilala ko siya. Ang tawag niya sa akin ay Little White Bro. Ikaw si Little White Bro. Hindi pwede. Sige na nga, malinaw naman. Hindi akalain na ganyan ang nangyari sa Twin Monkey statue. Silent Court. May mental link ba silang pampasa ng kaluluwa? Hanapin siya, kontakin siya. Pwede mag-usap gamit ang singsing. Niloloko mo ba ako? Tama, tawagin mo lang siya. Tawag. Malakas ba boses mo? Ang laki ng lugar na ito. Sige, tara. Ano ka Doraemon? Superpower ko ay ibang dimension. May sariling space para mag-imbak ng gamit. Parang pet sa mga xianxia novel. Sing-sing. Walang malakas na attack, pero kompleto ng gamit sa loob. Pag may time, pasyal ako sa loob. Nandito si Little White. Nandito si Little White. Nandito si Little White. Little White. Sino si Little White? Parang cute na girl ang pangalan. Haha. Nandito si Little White. May naghanap sa akin. Little White Bro. Mahina pa ang katawan na ito. Nandito si Little White. Si Little White ay si Bayan. Nandito si Little White. Kasama rin si Little White. Baka nabisto na ang identity niya. Little White Bro. Pagod na ako sa pagtawag. Tawag ka naman saglit. Little White. Ikaw. Uncle Lee. Si Xiaotong ba si Xiaotong? Ako yan. Totoo nga ikaw. Paulit-ulit ko nang sinabi Xiaotong. Lee kuya ang tawag, wag uncle. Nakakatandang na tuloy ang tawag na uncle. Sage, Uncle Lee. Grabe, ang gwapo ko pala. Dinumisan mo ang palda ko. Ikaw. Hey. Hoy, katawan mo to. Wag mong gawin kung ano-ano. Ang prioridad, ibalik muna. Sabihin mo kung paano ibalik. Ang Twin Monkey statue ay buo, isang relic. Pag pinagsama, baka pwedeng maibalik. Nabawi na. Parang hindi pa. Nagpapakamatay ka. Sorry, gusto ko lang siguraduhin. Kung hindi kinaya, umalis na sa Haitian. Balik sa Silent Court, hanapin si Judge. May paraan siya. Hindi pwede. Haha, ang galing niyo magtulungan. Gets ko na. 169 ang containment difficulty ID. Ang dali lang pala, baka literal ang solusyon. Twin Monkey statue, 2 souls in 1. Connect ang kaluluwa natin. Saka lang pwedeng mabawi. Soul Link. Tagumpay na. Ayos, balik normal na. Alam ko na ang identity at plano nila. Baka planong patahimikin ako ng dalawang ito. Little White Bro. Inaanyayahan ka naming sumali sa Silent Court. Paano kung ayaw ko? Baka galawin niyo ako.
Pinakamagandang sikreto. Gawing kasamahan. Tinatakot mo ako. Little White Bro. Sumali sa Silent Court, walang masamang epekto sa'yo. Ang judge ng Silent Court ay isa sa 10 kings. Buong support ng Silent Court makukuha mo. Sanay akong malaya, ayokong kontrolin ng Silent Court. Pangalawang beses mo akong tinanggihan. Tandaan mo, Lee Uncle, alis na tayo. Ang goal nyo ay sirain ang Pangu-i-disc tama. Paano mo nalaman? Nung nasa katawan mo pa ako, binigay niya ang info. Nung panahon na iyon, paano sisirain ang Pangu-i-disc? Hindi ako papayag. Kalaban ng Silent Court ay kalaban ng justice. Dapat alisin. Tikman mo ang espada ko. Time stop. Time run. Babae, bitawan mo ang espada. Little May Bro, mag-usap tayo. Mukhang hindi madali sa kanya, Xiao Tong. Gusto kong malaman kung bakit dapat sirain ang Pangu-i-disc. Sinabi, ang sikreto ng pagpasok sa apat space. Nasa loob ng Pangu-i-disc. Kaya sinira niyo ang Pangu-i-disc. Noong panahon ng sibilisasyon, umunlad ng sobra ang teknolohiya ng tao. Naging di masukat ang level ng siyensya. Kaya naman, sinimulan ng tao ang pag-aaral sa ipinagbabawal na larangan. Nalaman ang lahat ng pinagmulan at sikreto ng mundo. Hanggang sa nakuha ang buhay na walang hanggan. Lampas na sa oras, pumasok na sa ika-4 na dimensyon. Ang padalos-dalos na paghahanap sa ipinagbabawal na larangan, ang nagdulot ng malaking trahedya. Kailangan sirain ang Pangu-i-disc para hindi na maulit ang sakuna. Hindi ang Ichgo ang may problema, kundi ang tao talaga. May ibang pwede gumamit ng baril sa masama, pero hindi ibig sabihin baril ang salarin. Naisip mo na ba na baka Pangu-Ichgo ang solusyon sa sakuna? Tulad ng iniisip ng pinuno nyo. Pero, ingat! Ye! Magnanakaw, tulungan mo ako. Tito Lee, nasaktan ka ba? Medyo na-trauma ako. Ilang beses ko na bang sinabi, huwag mo akong tawaging Tito Lee. Tawagin mo akong Kuya Lee. Kapatid na Xiaobay, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kaming oras mag-usap pa. Anong lakas ang sanhi ng ganitong wasak? Kung hindi ako nagkakamali, yan ang tyrant na si Yang Jian. Sabi mo kanina, kasing ideya ng pinuno nyo ang sa akin. Kumbinsidong mababago ng Pangu-i-disc ang sakuna. Kayo ang sumira sa Pangu-i-disc. Ayaw niyong baguhin ang mundo ngayon. Gaya ng sabi mo, tao talaga ang hindi kayang kontrolin, at may magtabilis ay gamitin ang Pangu-i-disc. Para mas lumala pa ang mundo. So ang masamang balak ay mula sa tyrant. Ayan na ako. Hintayin niyo ako dyan. Sandali lang, ayos ka lang ba? Saglit, nagkamali ako. Parating na ang tyrant, umalis agad dito. Masyadong malakas ang tyrant. Hindi ko sinasadya. Naku, sarado na ang labasan. Nakakainis. Hanap tayo ng paraan tumakas. Ano nangyari? Dadamhin ng tyrant ang lahat. Sino ang nagnakaw ng Pangu-i-disc? Ano? Nakuha na ang Pangu-i-disc. Pinaka may chance makuha ang tyrant lang. Mismong si tyrant pala. Nalagpasan pa siya. Nasa kanila kaya ang Pangu-i-disc. Nagiging interesting na talaga. Kaya galit na galit si tyrant. Hindi magagamit ni tyrant. Maganda na rin yun. Pero sino ang makasisiguro na hindi gagawa ng masama ang kumuha ng ETH? Sino ang dumampot ng Pangu-i-disc? Mga walang hiya kayong magnanakaw. Who? Tumabi na kayo. Nagalit ang inahin. Ate, saan ka pupunta? Halika na dito bilis. Standard na BSB. Isuko ang EX2 o mamamatay ka. Patay tayo dyan. Walang makakatakas ngayon.
Tignan natin paano kayo iiwas. Sandali saglit, nagkamali ako. Hindi niyo ako kayang takutin. Ang tindi ko pa rin, kapatid na Puchen, seryoso ka na talaga. Ipalayo na lang muna. Kuya Lee, laban lang he. Kailan ka pa lumipat sa likod ko ha? Tinatawag na kita Kuya Lee, dapat protektahan mo na ako. Ingat ka. Tignan niyo abilidad ko. Aha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 Hindi inattack ni Tyrant si Black Knight. Kakampi sila. Hindi totoo yan. May traitor sa Silent Court. Taong Tyrant si Black Knight. Siya Otong, nagtaksil ka talaga sa Silent Court. Tito Lee, hindi ako nagtaksil kay Tyrant. Ano ang gusto mo mangyari? Black Knight, ikaw lang ang gusto ko. Kung anong gusto ko, yun ang mangyayari. Bastos. Tyrant, tumigil ka na sa ilusyon mo. Kahit magkasama kami ni Black Knight, babae mo pa rin siya. Saan ka galing na basura ka? Patayin mo ako pero di mo makukuha ang pangu-ISDU. Sabihin mo lang kung nasaan ang East. Gagawin kong madali ang kamatayan mo. Sige, sasabihin ko saan ang East. Pero bitawan mo muna sila. Deal. Ikaw. Hindi ko kailangan ang proteksyon mo. Tyrant, tayo na lang dalawa. Wala silang kinalaman. Ang hirap utuin yan, kaya wag kang mang-abala. Kung talagang gusto mo akong tulungan, isipin mo na sino ang pumitas ng pangu-ISDU. Akala mo ba talaga? Kaya mong talunin yon? Gamitin ang utak, dali. Parang may naalala ako. Ah. Daga. Tama, si Silver Mouse. Grabe, laban nito. Makinig kayo, si Silver Mouse ang nagnakaw ng Atheist. Si Silver Mouse na miyembro ng Apocalypse Zodiac. Kaya Silver Mouse na demonyo, mas nauna pa sa tin sa shelter 189. Silver Fox, Silver Snake. Plano nyo pala lahat to. Si Silver Mouse palagi talagang sikreto. Wala kaming alam dyan. Hindi siya importante. Huwag nyo kaming ipag-compare sa kanya. Ah, saan siya nagpunta? Di ko alam. Wala kaming alam diyan, promise. Mahigit 1 buwan na ang Apocalypse Corp sa shelter. Kayang harangin ang depensa ng shelter. Wala na bang ibang paraan? Ayon sa plano ng Apocalypse Corp, si Ian Lee ang taga-sniper pag lumitaw si Tyrant. Pero sablay masyado sa kanila ang ganyang plano. Masalimuot dapat ang plano nila. Kaya may backup plan sila. Gamitin lahat ng resources ng shelter 189 para patayin si Tyrant. Ibig sabihin, ang balita ukol sa pangu-ISDU, sinasadya ng Apocalypse Corp ilabas. Gusto nilang mag-away ang ibang grupo. Pati pag nanakaw ni Silver Mouse sa VSP, parte ng plano ng Apocalypse Corp. Kita naman na di lang si Tyrant ang misyon nila. Sama-samang umaksyon si Minghu, Silver Snake, Eagle, at Silver Mouse. May mas malaking plano ang Apocalypse Corp. Lao Jun, sobra ka na. Oh. Ah, Linghu, Lingshi. Ngayon, may utang na kayo sa Steel Brotherhood. Hahaha, mamatay ka. Kyangkon relocation. Buti na lang mabilis ako. Ano nangyari? Tulong po, Gao Bansheng. Xiao Kui. Salamat at nandito ka. Natakot ako sobra. Enlek Xiao, Laoli, Xiao by Bros. Sarap ulit kayong makita. Saan ba kayo galing? Di ko rin alam. Tumatakas kami mula sa atake ng Great Man. Biglang bumukas ang lupa, tapos nahulog kami dito. Great Man. Naloko tayo, laking abala. So good. Para protektahan ako, na-infect ng Crimson Virus. Pati Android Maid, tinatamaan ng Crimson Virus. Natalo ba namin kayo? Naku. Wala na akong proteksyon mula kay Xiao Kui. Ikaw na lang bahala magprotekta, kapatid ng Xiao Bai. Crimson Virus. Kahit Magic Hand ni Liu na-infect ng Crimson Virus, epektibo rin sa robot ang virus. Kapatid Xiao Bai, di pwede, baka mahawa ka. Relax lang, kaya ko to.
Kapatid Xiaobay, galing mo. Xiaokui, normal ka na? Ingat, ingat. Tulungan ako. Bakit hindi ina-attack ni Beauty si Kuya White? Kahit marami kang rambutan, walang epekto yan sa Tyrant. Bless you. Kung rambutan ang panangga, may chance tayong patayin siya. Esan. Maubos din ng Tyrant ang mga to. Ibigay ang panguhits di. Kuya White, dapat magkaisa tayo. Sama-sama laban kay Tyrant. Kung hindi, lahat tayo mamamatay. Tama, may naisip akong paraan. Anong paraan? Sabihin mo na. Kapag may pera, pwede lahat. Ikaw lang ang makakapagkaisa sa aming lahat. Labanan si Tyrant. Ay, madali lang yan. Lahat meron ako. Pera lang ang hindi ko problema. Narito ang Sangher Order. Pabuyang 1 bilyon. Patayin ang Tyrant. Walang hiya-hiya. Lahat pwede sumali. Narito ang Sangher Order. Pabuyang 1 bilyon. Patayin ang Tyrant. Walang hiya-hiya. Lahat pwede sumali. Sali ako dyan. Babagsakin natin ang Tyrant. Tamang-tama yan sa gusto ko. Kung hindi kailangan, huwag tigilan. Matagal ko nang hindi gusto Euros yan. Panahon na para sumikat ako. Ayos, kaya natin to kung magsasama-sama tayo. Nandyan na ang seke. Itago mo ang seke. Babalikan ko yan. Boss Gao, akin na lang ang seke. Dulong ulo ng pamilyang Dong, tulungan mo ako. Biglang pumalag si Lixiao. Walang kwentang grupo. Xiaokui, bantayan mo ako. Ako raw ang babagsakin nila? Nagpapaniwala sa imposible. Habang di pa siya handa, ikaw na ang bahala sa huli. Wala pang palpak ang assassination ko, Lixiao. Ikaw. Sandali, mali ako. Ikaw, kaya mong patayin ako. Ano nang nangyari? Nagkamali ako. Impossible. Ha? Sobrang lakas ng Tyrant. Lixiao. Lixiao. Mahina ang loob mo. Mas gusto ko yung tapang mo noon. Libro, magising ka, please. Funny Darter, gusto mo bang maging duwag magpakailanman? Ang pag-urong mo ngayon, yan ang tuyong sugat sa puso mo. Kahit mabuhay ka ngayon, paano na sa mga susunod mong araw? Sa bawat gabing di ka makatulog, paulit-ulit kang magigising sa bangungot na to. Lixiao, huwag kang matakot. Dragon's Horn Possession. Li, tiyak matatalo mo si Tyrant. Nagtatago pa siya ng malakas na atake. May silbi ba sinabi ko kanina? Tyrant, maghanda ka na. Bless you. Naalog ang Tyrant? Si Lixiao, malakas pala talaga. Na-underestimate kita. Ang ambisyon ko, ang goal ko, ang pangarap ko, kahit mamatay man ako, doon ako sa pangarap mababagsak. Ang atake ni Li, hindi mo matatalo. Tyrant, tapusin na kita. Libro, dapat mong kayanin. White Boss, hindi ako inutil. Pahinga ka muna, ako na ang bahala. Ayos, ang tagal nang walang nakakatama sa kamao ko.
Delikado, magtago na kayong lahat. Takas, mamamatay na ako. Kuya Few. Fugage. Lishu. Wag isipin ako, tumakbo kayo. Kuya teacher, sabay tayong umalis. Takbo. Hindi ko na kaya. Kuya teacher. Buhay tayo. Namatay si Miho para iligtas si Silver Snake. Relax, lahat naman tayo mamamatay dito. Pero wala si Emily. Kuya White, mag-isip ka ng paraan. Hanapin agad ang kahinaan ni Tyrant. Gusto mo bigyan ko siya ng 1 bilyon? Baka patatawarin tayo nun. Walang bisa ng powers mo kay Tyrant. Tyrant, hangad mo lang ba talaga ang panguits? Wala na bang iba siyang gusto? Ibigay ang panguits. 1 minuto na lang. Makinig ka mabuti. Si Silver Mouse ang kumuha ng panguits. Wala kaming alam diyan. Kung di maglabas ng 8th SP, patay pa rin kayo, maliban sa'yo. Kung gusto mong matalo si Tyrant, paulanan mo siya ng galit. Ano na meron? Anong meron? Anong nangyari? Nahanap ko na ang kahinaan ni Tyrant. May alam akong paraan para tuluyang mabaliw siya. Di pa ba siya baliw? Parang nakalunok ng 1,000 mutant ginseng. Extraordinary din si Tyrant. Kwersa niya galing sa willpower. Kapag pinilit niya ang sarili hanggang sagad, maubos agad ang mental energy niya. Doon natin siya matatalo. Ano na kahinaan ni Tyrant? Siya mismo ang butas ni Tyrant. Black Knight and Xiao Tong. Kuya White, yung sa iyo, parang hindi mapagkakatiwalaan yan. Kuya White, asan ka na? Tumakas siya mag-isa. Kuya White, wala kang loyalty. Bitawan mo ang babae. Sino siya? Yung damit niya, parang kay Lixiao. Hindi siya si Lixiao, pero yung maskara niya kay Lixiao. Nagpanggap si Lixiao sa harap natin mismo. Ayaw pang ipakita ang tunay na mukha. Magaling siya lumaban. Ako ang Diyos ng mundong ito. Hindi ako basta-basta nagpapakita. Si Jun dumating na. Oy, di mo ba ako naririnig? Bitawan mo ang babae. Nag-uutos ka ba sa akin? Time stop. Time resume. Teleport. Sayang, 3 segundo ang nawala. 1 minuto na lang ang oras ng time stop ko. Dapat tipirin. Matagal ko nang napansin. Yung itim na maskara ni Lixiao sobrang rare. Forbidden item. Nakakagaling yun. Niligtas ng Great Man yung Great Man. Mga Great Man, di siya inatake. Di rin siya tinamaan ng Crimson Virus. Siya ba ang boss ng mga Great Man? Sino ka? Ako yung hindi pumatay sa'yo. Unang hakbang sa pagkatalo ni Tyrant. Tago muna, misteryoso ang dating. Tyrant, makinig ka sa akin. Bitawan mo na. Hindi mo dapat hawakan ang panguits mo. Pwede kitang bigyan ng chance na umalis na ngayon. Astig si kuya, pati si Tyrant di pinapansin. Ni Tyrant, di takot dito. So ikaw ang kumuha ng panguits. Matagal nang walang naglalakas loob na kausapin ako ng ganyan. Interesting, hindi ako pumapatay ng walang pangalan. Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Hindi ka worth alamin mo pa ako. May mas malakas pa kay Tyrant? Nakikinig ang mga great man sa kanya. Hindi ko inexpecto lahat. Pero tayo nagkita sa eksperimento dati lang. Nakalimutan mo agad? Nagkita na nga tayo. Nga naman. Nung nagkita tayo, ayaw kong mahuli, kaya binura ko ang memory mo. Kaya pala. Pagsapi ng kaluluwa, gamitin ang hindi nakikitang miracle item kay Tyrant. 03 siyang Baizi, linlangin siya na nabura memory niya. Memoryang nabura, patayin siya niyang Jayan. Gagawin ko. May isang tao talagang dumating noon. Pero hindi ko nakita ang mukha niya. May ginawa ka ba kay Jayan? Bless you. Tyrant, kumagat ka rin. Tyrant, napaloko ka din sa wakas. Tunay na nakuha niya ang alaala ng Tyrant. Nakakatakot masyado. Kailan nagkaroon ng ganitong kalakas na tao? Kaya pala biglang pumangit memorya ko. Baka nakuha rin niya iyon. Hoy, Boss Gao. Hindi mo siguro balak magbayad? Ayaw mo bayaran ang 1 bilyong bounty sa pagpatay kay Tyrant? Ano? Hindi, nagkakamali ka. Binura ko lang ang alaala ng pagkikita natin. Ang interesting dito, nadiskubre ko pa ang sikreto sa memorya mo. Alaala ni Locke Luca. Ikalawang hakbang, suntukin ng malakas ang labas ng mga binti para mawalan ka ng kontrol. Masakit alalahanin ang kwento na yon. Anong gusto mo sabihin? Siya ang kirot mo habang buhay. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Sa memorya mo, may nakita akong babaeng kamukha ng Black Knight. Sa kasamaang palad, matagal nang patay ang babaeng iyon, tama na. Tumigil ka na. Awu, may chismis na. Tama nga, si Ansia Otong ang kahinaan ni Tyrant. Noong una pa lang nilang pagkikita. Kitang-kita sa kilos niya ang lahat. Simula nang pumasok sa 180 siyang base. Si Tyrant, hindi niya sinaktan si Ansia Otong. Kaya, itinago mo ang alaala sa pinakailalim. Tama ka. Ako ang pumatay sa kanya, ang pinakamamahal ko. Si Aaron Rooster mismo. Masakit na alaala ni Tyrant. Lagi siyang ubos ng sarili sa pagdududa, hanggang sa mamatay. Walang sorpresa, bago siya naging Tyrant. Hindi inakala na darating ang ganun ang araw.
Miss na miss kita. Unang beses na nakita ko siya. Ang guro kong kumupop sa akin ay leader pala ng assassins. Nag-ampo ng mga ulila para mag-recruit ng bagong dugo sa grupo. 18 taong gulang. Binigay ng guro namin ang certificate ng pagiging assassin sa amin ni Tangbo. Pwede na kaming maging totoong assassin. Pwede nang mag-solo ng mission. Makakasama ko na sa wakas si Tangduo. Naglakas loob akong kumatok sa pintuan niya. Pero ang lumabas ay ang guro. Haha. Hindi ko siya naprotektahan nang mabuti. Ayokong mapatay ng grupo. Ikaw ang gusto kong tumapos ng buhay ko. Pagkatapos pinatay ko si teacher. At napatay ko rin si Tangduo. Bakit ganito ang ending, Tangduo? Simula noon, wala nang yang Jai sa mundo. Nagkaroon ng tyrant. Wow, natalo ng Mystery Man si Tyrant. Babalik ako sa nakaraan. Babaguhin ko ang ending na to. Ito ba ang pakay mo sa pang-movie disc? Sayang, buburahin ko na si Tangduo sa memorya mo. Huwag mo akong iwan, huwag. Hindi mo ako iiwan, magkasama tayo lagi. Walang pwedeng maghiwalay sa atin. Sa wakas, tuluyang natalo na. Hindi na mapigil ang lakas. 8 hahaha. Ngayon ka lang nakakuha ng interes ko. Pati pinakamahalagang alaala, kukunin mo pa. Grabe ka, walang hiya. Hindi ko kaya iguhit. Kinabahan ako. Hindi siya mamatay-matay. Ganyang basic lang alam mo. Masyado siyang malakas, hindi nasaktan ni kaunti. Parang balewala lang si Tyrant sa kanya. 2 beses niyang tinanggihan ang Silent Court. Palihim pa rin ang totoong lakas niya. Tiyak siya na iyon. Hahaha, kung hindi mo pa rin ako mapatay, mawawala ang memorya mo. Nakakatakot ang Blade Dumay ni Bao Jun. Inabot ng 1-0 segundo bago makalayo. Iron Flow SLR King. Yan ang ultimate move ni Tyrant. Dugoy dumadaloy sa langit. Si Jun ay naging isa sa mga king dahil dito. Pinagkatiwalaan siya dahil sa move na ito. Trump card. Isang tita na kayang umatake at magtanggol. Sobrang astig, nakalimutan ang paraan ng pang-i-disc. Lahat dito mawawasak. Lagot, mamamatay tayong lahat dito. 30 segundo na lang, hahaha, tapos na ang palabas na to. Inaamin ko, misteryoso kang tao. Mas matindi ka pa sa lahat ng superhuman na nakita ko. Kung gusto mong talunin ako, hindi pa ganun kadali. Tyrant Yang Jai, sa panahon ngayon, tunay kang tuktok ng panahon. Kinikilala kitang pinakamalakas. Ngunit tapos na ang panahon mo. Hindi mo na makikita ang tunay na rurok sa itaas. Malakas ang fighting spirit mo. Sana tumagal ka pa. Bawat atake, pinapahinang husto si Tyrant. 30 segundo, ito na ang huli. New era, bibigyan kita ng pagkakataon magbilin. Dahil sa maskara ni Lixiao, mas madali nang iwasan si Tyrant. Talunin mo ako si Leon King Tyrant. Ito ang ultimate move ni Tyrant. Ginamit niya lahat ng lakas. Ngayon na. 321, huminto ang oras. Sa ibabaw ng wasteland, ang tanging kayang sumira ng bakal ay ang espada ni Ansia Otong. Pinagpalit ang kaluluwa nila. Ngayon, kinilala na ako ng Silver Sword. Si Time King, mukha lang batang kapatid sa bagong Diyos. Esan. Tyrant Yang Jai. Mamatay ka. Umandar na ulit ang oras. Impossible ito. Anong nangyari kanina? Hindi makita ng malinaw yung kayang atake ng misteryosong tao. Sino ka ba talaga? Ako ang Diyos ng panahong ito. Sinabi ko na, patahimikin mo na ako, patayin mo na siya. Huwag bigyan ng pagkakataon huminga. Sumabog at ikinamatay niya, wala na siyang pag-asa mabuhay. Tong-tong. Magkasama na rin tayo sa wakas, patay na si Tyrant. Yung misteryosong tao ang pumatay sa Tyrant.
Ang malalakas, panandalian lang. Anong bagay yon? Yon ang itim na obelisk, ang carrier ng pang-movie disc. Nasa Taran pala ang obelisk, kaya gusto niya ng pang-movie disc. Obelisk nga, pero di siya pang-movie disc. Carrier lang siya ng pang-movie disc. May kakaibang gamit siya. Ito na ang cosmic power. Ano iyon? Maligayang pagdating pinagmula ng buhay ng tao. Ang lakas na ito nakakagaan. Nawala na siya. Hindi. Nagsanib siya sa akin. Nararamdaman ko. Ipinapakita niya ang lihim ng universo. Nagbigay siya ng buhay sa kawalan. At sa buhay may kamatayan. Hindi ito lakas ng pagkawasak. Kaya nitong lumipad sa universo. Marating ang di alam na dulo. Bayani, tinalo mo si Tyrant. Patay na si Tyrant, tapos na ang lahat. Simula ngayon, ikaw na ang boss. Umalis na tayo sa Black Mountain. Sandali, yung 1 bilyon kong seke, wala pa sa iyo. Boss Wild. Nasaan ka, Boss Wild? Di ko akalain siya ang namatay dito. Mas nakagugulat pa, yung pumatay kay Tyrant wala sa script. Sino sila talaga? Ano ang Bloodline Conspiracy? Para sa Soul Locking Sea, Yellow Spring ang taya ng Soul Platform. Swanwen ang naglagay ng biyak sa buhay kamatayan. Blood Shadow, tumatawag ng kaluluwa. Bangon! Anong klaseng demonyo yan? Yan ang top isa ng wanted, si Black King ng Down City. 100 bilyon ang reward sa kanya.